Hey guys, it's another cooking video. Mukhang kinakarir ko na nga talaga to. Disclaimer lang po, hindi talaga ako magaling magluto. Ang gusto ko lang ay kumain ng mga namimiss ko na pagkain sa Pilipinas. May nakita na naman kasi akong recipe guys, kaya gagayahin ko lang. So I'm gonna try to make Bingkang Bisaya here in Canada. This recipe, I got it from Foodalicious Homestyle. First, I have here a 2.5 cup of uncooked rice. I'm gonna rinse it twice and add 2 cups of water and let it soak for 4 hours. Supposedly, isusok ko lang yung rice sa tubig ng 4 hours at papalitan ng coconut milk. But then, I totally forgot. Instead, I left it overnight. So this is in the following day, early morning. Meron akong coconut milk dito. We will soak the rice again with 2 cups of coconut milk and let it sit for 4 hours. After 4 hours, ito na yung itsura. At ilalagay ko lang sa blender hoping na magiging smooth and creamy yung kinalabasan. Kasi sa napanood ko na video, pinagiling niya sa palengke at ang smooth, walang buo-buo. Kaya sana yun din ang ma-achieve ko dito. So eto na guys, hindi kasing smooth and creamy sa napanood ko, pero okay na siguro to, gagamitan ko na lang ng strainer para hindi na masama yung mga buo-buo. So ayan na, mukhang happy naman ako sa result. Sa pinagayahan ko, dinagdagan niya pa ng 1 cup of coconut milk kasi masyadong creamy. So in this mixture, I'm just gonna add half a cup of coconut milk kasi parang okay naman na yung consistency. Then add 1 cup of sugar. Yung ginamit ko na sugar dito is organic kaya hindi masyadong maputi. At baka dirty white na yung kulay ng puto bigas pag naluto. Bago ko pala blender yung bigas guys, pina-activate ko muna yung yeast. What I have here in my kitchen is the traditional active dry yeast. So I put 2 1/4 teaspoons active dry yeast into 1/4 cup warm water. Add 1 teaspoon sugar, stir and let it stand for 10 minutes. So eto na, the mixture doubles its volume so it is active. So ilalagay ko na yung active yeast sa mixture. Pwede din kayong gumamit ng instant dry yeast, mukhang mas madali yun. At instant din kasi ang ginamit ni Foodalicious. Set aside ko muna to guys kasi ipiprep ko pa yung dahon ng saging. So this is frozen banana leaves. But of course, naka-thaw na to kahapon kaya hindi na siya frozen. Gugupit-gupitin ko lang guys. Tapos ibablanch ko lang yung dahon ng saging. This is to loosen the leaves, make it flexible and easy to use. At madali ko din siyang magupit. At eto na, napunasan ko na pala yung dahon. Tapos tutupiin lang natin. As you can see, mas madali na siyang matupi. At hindi na siya madaling mapunit. So ganyan lang at sinukat ko na yung gitna ng molder para alam ko kung gaano kahaba ang gugupitin. So let's see! Perfect! So I made a few at eto na, I guess I'm ready. So gagawa ko ng puto bigas na 2 klase ang pagkaluto. Isang steam at isang oven bake. So yung isang batch i-steam natin ng for 20 minutes. At yung pangalawang batch, i-bake naman natin for 20 to 25 minutes at 350 degrees Fahrenheit. So, ito na yung in-steam natin after 20 minutes. Tapos, i-check naman natin yung binake natin. Gusto kong ma-achieve yung medyo sunog sa ibabaw, kaya i-broil na natin. Ayan, babaliktarin ko lang para medyo pantay ang pagkasunog. Pero this time, ilagay ko na sa low settings kasi napansin ko na nasusunog na yung banana leaves. After few minutes, ito na. I'm happy with the color, so okay na to. Hindi lang siya masyadong umalsa at dapat medyo magka-crack yan sa gitna. Kagaya nung in-steam natin. But it's okay, it's our first time. And this is it. At tikman naman natin yung lasa guys kung pasado. Masasabi kong perfect na yung lasa ng in-steam natin, masarap. Pero yung binake ko sa oven, medyo makunat na yung sa ibabaw, siguro na overcook. Or maybe next time, taasan ko na lang yung oven temperature. Just let me know guys if you have any idea. But overall, I'm happy that I satisfied my cravings. I guess this is it. Until next time.